pride ng 26 Infantry Battalion, si Master Sergeant Darding Pascual. As in, pinagmamalaki siya. Siya ang legend dito. Dati siyang squad leader ng SOG. Naging best EP ng 4ID, 4th Infantry Division noong 2014. Nag-TOPS awardee. TOPS siya na TOPS. Na Metrobank Foundation in 2017. Isang DCS, 2 Gold Cross, as in legend. So, itong unang episode niya, ikukwento niya ang kanyang pagkabata dito sa San Luis. Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Master Sergeant Darding Pascual, retired, 26 IB. Ako po ay 46 years old na ngayon. Nung umpisa tayo sa pagkabata ko, ako pala ay isang TOPS awardee ng 2017 at naging DCS din ako 2015, naging Best AP of the Year din ako calendar year 2014 po. May 2 Gold Cross din po ako. So, Master, banwaon, purong-puro ka, di ba? Purong-puro na banwaon. Pwede mo bang ikwento itong environment mo? Kung saan ka lumaki, ano ba ang San Luis? Ano ba yung Banwaon tribe? So, ito ako, isa akong member, isa akong IP sa Banwaan Tribes, particular dito mismo sa bayan ng San Luis, no? Pero sa yung dugo ko talaga, sabi ko 100% ako na Banwaon kasi doon ako mismo na tao sa lugar na Banwaon na talaga. So, ako yung apelido ko, hindi ko na ito kasi mahabang istorya pa kung ano yung ground talaga. So, doon ako na tao mismo sa barangay Mahagsay, sakop dito sa San Luis. So, umpisa sa buhay namin, mula ako na pagkabata, sa pagkamulat ko mismo. Kung di ako nagkakamali, nung nag-umpisa ito noong 1986, so medyo may ano na ako noon. Dito nag-umpisa sa amin yung CPP, NPA, NDF. Nandun pa kami sa bundok na time. Yung unang-una, kung paano kami na naging bahagi sa ganong kilusan, ang tumanggap niyan, yung uncle ko mismo, kapatid ng nanay ko, na si Supreme Dato Mandagsangan Mario Napungan sa tribong Banwaon. Kung bakit na naging tinanggap niya yung kilusang CPP-NPA. Dahil nung dati, may tinatawag dito sa amin na tribal war sa galing sa Banwaon at saka Higaonon tribes nung kasagsagan ng martial law. Kaya So, tribal war? Tribal war, sir. Kung bakit ganun yung nangyari, kasi nung time dito sa amin, wala pang alam yung tribo kung ano yung itsura o hulagway, kung ano man yung CPP-NP, wala pa. Pero nung nag-umpisa yung siguro galing to 86 kay Marco Senior. So nung nag-Cory na doon 86. 86. Pero dito kasi sa katapat naming tribo, hindi ko nababanggitin yun, dito yung nag-umpisa yung kamalian. Kasi dito sa amin nag-umpisa yung CSD, maraming biktima doon. Ganun pala. Maraming biktima. So doon nag-umpisa yung pagtanggap ng CPP-NPA, yung tinanggap ng uncle ko. Yung pinakauna. So si uncle mo, Supreme Dato ng Banwaon. So anong
Anong mga baryo, Master? Andito tayo sa Balit. Hanggang Mahagsay ba yan? O? Yes, sir. Ang sakop ng tribong Banoaon na dalawang ilog dito sa ilog ng Maasam River at saka Adyawan River. So, ang sakop niya is nagumpisa dito sa may part ng Nuevo Trabajo at saka dito sa Balit, Policarpo, Santa Rita, Magsay, at saka yung part kay Sacantis 079 kay Binhor. So si Binhor ay pinsang buo din yan ni Supreme Dato Mario Napungahan doon sa side 2. Pero hindi, yung kasi yung Banwaon, hindi kasing dami, di ba? Yung Yes, sir. mga Manobo, marami, Yes, sir. Higaonon, marami. Yung Banwaon, parang halos San Luis lang talaga yung sentro Oh, sir. nyo. Oh, yes, sir. So itong Banoaon kasi, hindi gaya na sa ibang kung saan yung lugar may manubo makikita dito. Pero sa Banoaon, isolated. Ito mismo. O buong buo siya. Ito na mismo yung area dito sa San Luis. Okay, So, okay. di gaano laki, pero solido. Kaya yan nakikita ng CPP-NPA na may tribo, may lugar pa na, kumbaga, hindi pa nila alam kung ano yung mga galing ng mga propaganda or mga project galing sa gobyerno, hindi pa narating. So, yun ang una nilang naging batayan. So, kumbaga, blind. So, nung pumasok ng CPP-NPA, tinanggap yun ng uncle ko. Sabi niya, tanggapin natin, wala man tayong maasahan, masandalan. So, Ganun ba? Oh, sir. Ganun ba yun? Yes, sir. Walang masandalan na gobyerno. Yes, sir. Walang masandalan na gobyerno. Kaya tinanggap na yun. Hanggang namulat na kami, sir, naging influensya din kami ng ideolohiyang CPP-NPA. So, nung kabataan mo, paano mo masabi na impluwensyahan ka? Anong pag-iisip mo nun? So, ang totoo lang, sir, nag-umpisa kami ng grade 1 hanggang graduate ka ng elementary. Dito sa amin kasi, nag-aaral ka from Monday to Friday. So, pagka Saturday at Sunday naman, ang papasok naman ngayon, yung NPA naman na nag-o-organize sa bawat organization. Kasi dito sa amin, pinapasok na yung may organisasyon ng kabataan, may organisasyon ng kababainan, may organisasyon ng mga kalalakihan. So doon na segregate na. Lahat yun na i-establish nila. Wala pang sundalo dito noon? Wala, sir. So ay may sundalo dito, sir, pero halos lahat nakapokus dito lang sa baba. Doon sa amin, wala. Wala pa. So talagang parang playground talaga ng NPA. Malaya sila doon. Oh, sir. So, tinatawag tayo playground talaga nila. Naging must beast talaga nila. Kasi naalala ko doon, sir, doon sa mismong barangay namin. Doon sa barangay hall mismo, ang nakatira doon, NPA. Doon sila Mismong nakaduyan. barangay hall, ha? Yes, sir. Nung time na yun. Siyempre dito, sir, kasi ang mga, umpisa sa Balit, Nuevo Trabajo papunta doon, will organize yan. May organization na yan, nakalatay doon. Nag-work yan. So, pag may papasok naman na military, mag-operate, pero dito pa, turn out na. So halos bungad dito, di ba? Yes, sir. Itong Balit, bungad dito. Oh, sir. So, bago pumasok doon, wala na yung NPA, tago na yan. So, ang makikita sa mga sundalo naman doon, yung mismong mga tao lang doon, pero hindi nila alam kung gagano na katagal na organisasyon at kagano na kasulido yung mga tao. Okay, so saan ka nag-high school? Dito rin? Yes, sir. So, paano ang na high school? Di ba? Kasi alam ko, may suporta na doon sa inyo. Yes, sir. So, ganun pa rin, sir. Ang kalakaran pang galing elementary hanggang high school, ganun pa rin yan. So, doon kami inadapt ngayon ng NGOs. NGOs. Inadapt meaning parang scholar nila kayo. Yes, sir. Yes, sir. So, Kayo na mga anak ng tribo. yes, sir. Yung anak ng tribo, sir. Oo. So, doon na mas lalong nagamit yung tribo sa interest. Kasi yung sa NGOs, naging shield yan ng armed group talaga ng NPA. Explain mo nga, Maser, paano? Anong sabihin nun? Ang kanyan, yung NPA, sila yung nasa area talaga, sa mga remote area na nag-organize, nag-educate sa mga tao kung
ano man tayo ngayon, kasi ang karamihan issues namin dito nung pumasok sila, wala pang kantin noon. So, ang unang issue yan, pangalawang issue yan, bakit tinanggap ng uncle ko ng NPA, yung ancestral domain claim. Kasi wala pang IPRA noon. So, So doon ang ano talaga, Oo, yun sir. yung conflict talaga. sir, yung conflict. Yan yung pinakalawa. Mm. Yung pangatlo naman, yung right to self-determination, RSD. Mm. Yun lang, yung tatlong kuan ko yan, batayan na yan ang pinakaunang kung bakit tumanggap yung uncle ko na sa CPP-NPA. Kasi nang dati, wala pang ipralo, wala ding government na umaakyat doon mismo sa area. So, ang naisip niya, saan tayo sa sandal? Okay, so, paano maibalik natin sa atin yung Yutang Kabilin, yung ancestral domain? Paano makilala nila yung right to self-determination natin, yung ating customary laws? So, ang issue talaga ng tribo, hindi talaga mainly kahirapan, kundi yung pagprotekta ng ancestral domain para Yes, sir. dito sa mundo, Yes, sir. sa na to. Yan ang pinaka-contal, sir. Ancestral domain at saka yung RSD. Mm. Yun ang pinaka-main. So si Supreme Dato na Pungahan, na-feature ko na dati si Sergeant Rowena na Pungahan, yung dating madre Yes, sir. na nakapag-asawa sa Anak ni Supreme Dato. anak ni Supreme Dato na first cousin ni Master Pascual. Yes, sir. Yun, ganun lang to. Ganun yung ano nito. So, sige, balik na tayo. So, nung panahon na yon, nakikita mo yung mga madre dito. Ito yung mga NGO dito, di ba? Yes, sir. O, ikwento mo nga ng kaunti yun. Sa una, sir, doon pa kami sa itaas, umaakyat lang yan, sila. Nung naalala ko, yung dito, kasama namin na umaakyat sa aming community. Si Sister Jan at saka si Father Bin Alporki. Yun yan, umakyat yan doon sa amin, doon mismo sa remote areas. Saan yung NPA naman, mismo. Naka-organize na doon. Gaano kalayo, Master, yung barangay nyo? Yung, dito sir, umpisa doon sa Pilpak from to Mahagsay, 33 kilometers. Ang layo din pala. Malayo, sir. Malayo din. Yes, sir. Then, ang pa naman dito, kung bakit mahirapan ng tropa natin umakyat doon kasi yung transportation, yung paakyat doon, mahirap. Kaya, ang four wheels na sasakyan, hindi talaga makapunta doon. So, kaya, naging mabilis pag-establish, pag-organize yung LP doon. Okay. So, high school, sige, ano na tayo? Pasundalo ka na? O, hindi pa? So, na time na yun, maikon ko muna, nung na-approve na yung April Law, 8371, nung 1997, doon na, sabi ng uncle ko, nakuha na natin yung dinema natin ng gobyerno. So, ano pang itutuloy natin? Wala na. Binigay na sa atin. Yung pag-approve ng April Law, sabi niya, binalik na sa atin yung tawhanong katungod, right to self-determination. So, pag yung April Law, kung paano inadapt ng gobyerno. So, tapos yung ancestral domain, binalik na sa atin. So, wala na, hindi na tayo sasama sa SNP kasi yung ang interest nila is yung buong gobyerno ang babaguhin nila. Pabagsakin. Babagsakin. So, hindi na tayo part doon. Iba yung interest ng tribo at saka iba yung interest ng NPA. Anong taon to? 19... Nagumpisa ng pag-surrender, sir. Hindi. Yung decision ni Supreme Dato na Pungahan. Anong sir. taon to? 19... Kuha na, sir. Hindi ako nagkamali, 1999, January. Yun na yun. Yes, sir. So, ito na yun. Kasi Yes, sir. turning point ito eh. Yes, sir. Okay, Master. So, doon na, nung na-approve na yung April Law, sabi niya, wala na tayong ibang hangad na maibalik yan, yung April Law sa atin, baba na tayo. So, bumaba ngayon siya. Pero nung time na yun, bumaba siya, sir, hindi lahat na kasapi ng organisasyon ng NPA na sumama. Iilan lang. Ang sumama sa kanya. Ang sumama sa kanya, sir. No, so, nung time na yun, doon din nag-umpisa kami, sir, na
na sundalo, naging sundalo. So, pina-apply kami ng sundalo, naging IP soldier. So natanggap naman. So doon na nag-umpisa ang kumbaga trabaho dito talaga. Kasi nung time na yun, ito sir, yung una kong sinabi kanina, makikita mo lahat organized dito hanggang papunta sa amin. Kahit doon sa amin sa una sir, hindi kami makakyat doon. So, nagsabay kayo ni Naweng, ni Sister Yes Weng. sir, yes sir, sabay kami. So, sige, ano mo nga, kasi naging kakampi na ng gobyerno si Supreme Dato Napungahan. So, kayo nakapamilya niya at ilan niyang katribo niya, naging sundalo. Yes sir. Sa unang hiningi niya ngayon, pag surrender niya sir, naghingi siya ng kuta ng Kapgo para ma-establish dito. So, ngayon, nagpatraining siya ng Kapgo. Linagyan doon sa Policarpo, sa Santa Rita, at sa Kamagsay, saka pa siya nakaakyat. Hindi ako nagkamali 2002. Doon pa sila nakaakyat. Hanggang doon pa na dahan-dahan na na-transform natin yung ibang mga tao doon. Pero sa time na yun, sir, marami pang, kumbaga, barrier, kung marami pang dinaanan na problema. Ano yung mga yon? Sa totoo lang, sir, dito, ilang bisis kaming kinasuhan dito. Kung ano-ano naman yung... Ng kalaban? Yes, sir. Ang ginawa ng kalaban, sir, ang pinaka nila, ito na yung mga NGOs. No, dating kasapi kami doon. So, yun na ngayon ang kumakaso sa amin, sir. Na dito na kami sa gobyerno. So, dito, itong lugar na to, sa Balit, sir. Kasi yung organization dito ng NGOs na tagdumahan, yung uncle ko mismo nag-organize yan. Nag-establish dito. Nung sumurrender naman siya, yung mga kalihim na kasama niya, sila yung nag-continue. So, naging kaaway na. So naging kaaway na kami noon, sir. So, doon, patong-patong na yung kaso namin. Kasi yung may hawak ng mga NGOs yan, sir, kung hindi naman ikakaila niyan, yung Bayan Muna, yung Gabriela, yung Migrante, Anak Pawis, Akbayan, at saka basta dito lahat, 5 ko niya, nakalimutan ko yung isa. Yung last na ginasod ako dito, 5 party list yan, yung nasandala ng organisasyon dito. Kasi nga, natibag yung pundasyon dahil kay Dato Napungahan. Yes, sir. Okay, so anong next sa inyo? So, ang ginawa naman namin, dati, nung assign ako ng 36, kaya lang, iba-ibang unit ako. Bawat unit, kinukuha, hinuhugot ako. So, napakagulo talaga dito, sir. Example ng gulo. Sa example ng gulo dito, sir, lahat na ginawang rally ng mga lefties ay dito yan. Nagagaling. O dito nagagaling. Kasi yung organisasyon nila nandito. So, ngayon, nagrally sila doon, papuntang Butuan, Cagayan, Davao, dito yan nag-umpisa. Dito umpisa hanggang doon. So, ang lima naman nila ay kami, kailangan daw maalis sa serbisyo, kailangan daw maipakulong kasi kami daw yung nagbigay ng kaguluhan doon sa tribo. Ilan ba kayo na naging IP soldiers? Nung una kami nakapasok, nung 99, sir, August 1, 99, 4 lang kami dito. Ganun ba? O, sir, yung pinsan, yung bayaw mismo ni Ate Wing, na si ngayon, Staff Sergeant Wilfredo Napungahan na naging siyang yung nahulip na yun na Supreme namin dito. So, yun. Tapos ako at saka yung bayaw ko rin na si Tunugan. At saka yung isa, yun, na-discharge yung si Fernando na Matibulig. 4 lang kami yung unang napasok dito, sir. So ikaw yung talaga inasahan dito ng mga unit. So, nung time na yun, sir, wala pa ako dito na-assign, sir. Nasa Lanao ako, sir. Nung nag-graduate kami, naging private kami, sir. Dispatch kami, different unit. So ako naman, doon ako sa Prosican Reconnaissance Company, saan nang provide din na assign. So ang destination ko ngayon, sir, ikot-ikot. Kung saan yung batalyon na humuhugot,
Doon kami. Alam ko yan. Oo. so, ikot-ikot, so mga sir. ano to, 2000? 2000? Yes, sir. 2000, 2001, 2002. Kasi nung naalis ako ng Chicken Science Company, sir, 2002. So, hinugot naman ako ng 36 IB. So, saglit lang kami na, pagdating ko dito, sir, ilang buwan lang, lipat na naman kami ng Davao Oriental. Dali, may ano, may nagtitinda ng isda, ganito dito. So, naging under ka pa ni Gemini. Yes, sir. Yes, sir. Eh, Kilala ko yan si Sir Gemini, sir. Ang unang first DRC, si Chris Diaz, si Yes, Gemini yung second. Sa Port SR Company ako. Yes, sir. Ako yung So, CEO. naging OIC namin yan si Sir Gemini. Nandun kami sa Lanao, sir. So, anong unang encounter mo? 42nd o dito na? 42nd, sir. Doon sa Lanao, sir, nung kasagsagan ng 2000, sir. Saan ba yon? Dun sa From Munay, sir, to Kwan, sir. Munay, ito yung... Matunggaw. Yung nakaambos. Kasama kami doon, sir. Pero, nung time na yun, nung obcon kami ng 26 IB. Oh. Ay, na yun, sir. Sino bang? Ay, kay Chris Diaz yata kasama ko. Kay Sir Diaz yun, sir. Oh, yung matunggaw nakaambos Oh, kami. sir. O yun yung 2000. Yan yung 2000 na giyera. Okay, pagkatapos doon, ano nangyari? Nung pagkatapos naman doon, sir, nilipat na kami dito sa Purusikan kasi yung task force ata yun, yung dinala dito sa Newlity, dinala kami dito 2001. Task Force Diamond. O, task force Diamond, sir. Dinala kami ngayon dito sa Newlity. Nung dumating kami dito, sir, doon naman bawat batalyon, hugot-hugot kami halos dito sa halos itong Mindanao na puntahan ko na. Maliban lang sa Hulo-Sulo, Maguindanao hindi ko napuntahan. Pero ito lang Caraga at saka Davao Oriental, Davao at saka Region 10 halos na nagkaroon. Ikot-ikot mo na. Ikot-ikot kaya, sir. So, Master, ano yung kwan mo? Yung first years ng career mo, anong hindi mo makalimutan doon? So Iwan, yung una, okay, kanina kasi rifleman pa ako doon, wala pang alam. Pero nung hindi ko talaga makakalimutan, yung first assignment ko dito sa 26 IB, kasi nung hindi ko alam, nung dumating dito sa Agusan Sur yung 26 IB, nung time na yun, sir, na nandun pa sa area ng Sibagat, na time yun ni General Madrigal, sir. Pina-report niya ako doon sa batalyon. Hindi ko alam kung bakit nakilala niya ako. Siguro may nag-endorse, sir. Sabi niya sa akin nung nagpunta ako doon, sabi niya, ano Paske, gusto mo ba dito sa 26 IB? Ko, yes, sir. Pag may order ako, sir, may report ako. Sabi niya, ako, paalis na. So, sinabi niya, si XO niya, si Sir Centino. Sabi nito si XO, siya yung mag-assume. Pag siya na yung naging commander, mag-report ka na. Kasi sabi ko, yes, sir. Nung lumipat naman yung batalyon dito sa Talacogon, sir, nag-report naman ako doon kay Sir Centino. Ang tagal na pala. 2000 ano yan? Nag-report ako dito sa 26, sir, is 2009, August 1, July 1. Nung binareport ako ni Sir Centino na naman, sabi niya, Bay, gusto ba ka dire sa 26? Yes, sir. Kaya bigyan mo kang 1 week lang, 1 week. Nag-report ka na dito. Yes, sir. Tama-tama nga, 5 days, lumabas na yung order ko, sir. So, July 1, nag-report ako dito sa 26 IB. So, yun ang pinakauna kong, kumbaga, di ko makakalimutan yan kasi yung busing ko, si Sir Centino, siya talaga yung humuhugot sa akin na kung bakit ako nandito sa 26 IB. Nung pag-report ko, 2009, August 1, di ko makalimutan yan. Siguro after 2 weeks, organize niya yung dati, yung SWJ. Ganun pala, mga panahon na yun, Yes, 2009. Yes, sir. Organize na doon. So, sabi niya sa akin, kaya mo bang maglakad? Ikaw yung magdala. Yes, sir. Yung mapa, alam mo bang paano gawin? Yes, sir. Sige, sabi sa akin, mag-prepare ka. Kaya ikaw bahala, ikaw maghugot, mamili ka ng tao mo. Yung ginawa ko yun, ginawa ko yung classmate ko na galing din sa 36. Kasi kinuha ko, tapos isang PFC na si Ripulidon. Tapos, doon ko na hinugot yung mga galing Mahagsay, galing Santa Rita. Sabi ni CEO sa akin is, ikaw mamili sa tao mo kasi ikaw yung nakakaalam. Sabi ko, sir, kukuha ako ng cup ko. O sige,
Hinugot ko na kayo sila Ubo, sila Lipanda, basta humugot ako ng 6 Na kapgo. puro banwaon. Puro Banwao yan, sir. Puro IP yan. So, ngayon, hindi ko kung mali yung kuhan ko, pagka 13 o 14 July yun, pinajam up kami. Nung time na yun, sige, sabi na, basta bigyan kita ng radyo, bigyan kita ng communication, bigyan kita ng mapa. Kamu nang bahala gumalaw doon sa area. Yun, jam up kami ng 13 o 14. Pagka 60 naman, encounter na kami. Kayo. Encounter na kami. Oh, sige nga. So, pag encounter namin, nung habang nag-encounter kami, wala pa akong report doon, hindi pa ako tumatawag. Hindi pa. Nung after naman na-search namin, na-account na namin yung recovery namin, tumawag ako, sabi ko sa Isto, sir, encounter kami, ganito yung Gold Charlie. Sabi niya, kumusta kayo? Sabi ko, sir, initial report, isang body count, isang M16 high-power firearms, tapos may shotgun, tapos 14 backpack. So, isang body count yun. Sabi niya, ito ba yan? Hindi, sir. So, kasi tapos na yung encounter namin saka pa ako nag-report. So, bigyan ko yung Group Charlie ko. Ito yung Group Charlie, sir. Tapos ano yun, kasi hapon na, sir, padilim na. Sabi ko, sir, change position kami. Hindi kami dito mag-stay. So, lakad kami ng gabi. Palapit kami sa Santa Rita Patrol Base. Pero paano nangyari yon? Ikwento nga natin yung mismong encounter na yon. Kasi yun yung unang-una mo, sir. na ano ka na. Yes, sir. SWG ka na. Sir. So, noong time na yun, sir, dito, pahirapan ang insertion. Dito talaga. Kasi, kung magkamali ka, lalabas na pag once na na-intercept ka, talagang ambush ka. Itong ginawa namin dito, motor kami. Ating gabi. Insertion namin. Hindi kayo sabay-sabay. Sunod-sunod kami, pero yung habal-habal, sir, na may kan. Para hindi halata. Sir. Pero saan yung baril nyo? Tinago namin yun, sir. Yung mga backpack namin, lagay namin sako, lalo tapos tinali sa habal-habal. Kung yung mga balulir namin, sir, sinapawa namin jacket na yan, mga jacket. Tapos yung baril namin, lagay namin sako. Tapos nilagay lang sa kan. Lapag naman sa kan. Inawakan lang. So, insert kami ng cancer hating gabi. So, ilan kayo? 8, sir. So, diretso-diretso kami. Pagdating namin sa Santa Rita, kasi, maaga na. Sabi ko, hold tayo muna dito. So, doon kami nag-stay muna sa Santa Rita Patrol Base. So, kasi, sabi ko, pag araw tayong magmumove, compromise talaga tayo. So, doon ko na ngayon na-i-apply kung anong klaseng IP soldier ako. Kasi sa amin, sir, may tradition kami. May sarili kaming kultura. Ano ba yon? Yung sa amin, sir, kasi yun ang kauna-unahan kong ginawa dito sa amin. Before, sabi ko kasi dito sa amin, may mga dato man. May dato, mga stakeholder natin. Kasi tulungan niyo ako. Mag-ritual tayo. Yung ritual. Saka sa amin kasi, sir, may pinaniniwalaan namin ako, sir. God spirit. Yung baga, skill fighting ba? Yung warriors. So, yan ang naging shield namin pag nasa gira kami. Yung nag-ritual kami doon, sir, umpisa. Kuan namin doon, sir, kuan lang, simple lang. Isang manok na pula. Tapos, kuan lang, candle lang, isa. Tapos yung mga coins, sir, coins lang. Tapos, doon na kami nag-gathering. Lahat na kasama ko sa operation, doon kami. Isa lang kuan kami. Nag-ritual kami doon. So, sabi ko, ito na yung indication kung talagang maka-engage tayo or maka-recover tayo o hindi. Kasi dito pa lang sa pag-ritual natin, may mga indication na yan. May ipakita sa atin na pahibawatig na kaya natin, pwede tayong manalo. So, noong time yun na nag-ritual kami, sabi sa dato, sabi niya, siguro ito, maka-score kayo.
Kasi may sabi na ito, pero sa dito kasi may pwede natin sabihin, pwede may hindi rin. Sa doon sa kwan, makikita lang natin sa actual na ginagawa. So sabi ko, paano? Hey, makikita mo yan mamaya. So, nung mga alas 8 ng gabi, tapos na kami ng ritual. Sabi ko, totoo kaya yun. Kaya IP ako pero dahil bata tayo, hindi pa natin naranasan kung ano ba talaga yung proseso, kung maging ginagawa ng mga ninuno naming mga tribal warriors. So, doon ko una nakita yung paano mag-ritual. So, nang nag-ritual na kami, yung manok na ginamit pag-ritual, walang ibang nakain yun, kundi kami lang yung kumain. Kami lang, yung manok. After na kuan, sir, mga alas 8 ng gabi, jump off na kami. Jump off na. Tuloy-tuloy kami hanggang doon na sa kuan, part ng, So, first day namin yun. So, second day, nakarating namin kami sa target. Pag kinahaponan, sir, mga alas 2, alas 3, encuentro na kami dun. So, dun, sabi ko, totoo talaga yung warrior spirit na galing sa mga ninuno pa natin. Ano yung sabihin nun? Na-track down nyo? Na ano nyo? Paano ba yun, Master? Paano nangyari? Nung kwan yun, sir, na-track down namin yung trackings nila. Sabi ko ito, hindi ito karaniwang tao yung dumadaan dito. Kasi iba yung trackings ng kalaban, iba yung trackings ng sibilyan. O kamo, yung trackings ng kalaban, makikita mo, kahit malalim na, ganun pa rin yung inaapakan nila. Si mistake. Pero yung sibilyan, kung naglalakad yan, kanya-kanya yan. Walang kwan yan. Hindi kwan yan. Walang ano talaga? Walang pattern. Hindi organized. So sabi ko ito, trackings ng kalaban. Ito na yun, yung binaybay na namin. Dahan-dahan lang kami umabante. So, siyempre, na kami doon. Yung alerto na. Sabi ko, ito kalaban na. Kasi ito, lugar na to, guerrilla based. Guerrilla based to. So, dahan-dahan lang kami, dahan-dahan. Makabante kami ng... Iba kasi yung sa amin, dati yung mga... Kasi tinuruan kami sa mga tribal leaders namin. Pag naglakad ka pa doon sa kwana, kung maglakad ka dahan-dahan, hanggang lang sa aabot ng mata mo, makikita mo. Pag after doon, marating mo yun, yung nakikita mo, hold ka na naman. Ganun ba yun? Oo, dahan-dahan. So yung mga, titipis. Ganun ba yun? So, yun ang ginagamit ko. Yun ang naming mga idea. Kasi yun ang ginagamit ng NPE, CPP-NPE. So, paano nyo natumbok? Yun nga, sir, yung trackings. Trackings lang talaga. So, yung ginawa namin, yung pagkita namin yung trackings, binaybay lang namin yan. Pagdating ng unahan, kinocross namin, nandun pa. So, cross na naman kami. Baga, ikot-ikot lang kami. Hanggang sa nakadikit na kami. Sabi ko, may kubo-kubo. So, siguro mga 100 meters nakita na namin kasi may farm, communal farm nila sa itaas. So, dito sa isang ridge sa baba, dito yung position nila. So, may sapa sa gitna. Sabi ko, hold tayo dito. Hapon na. Kasi, mga alas 12 yun. Kaya OP tayo. Tapos, nung nakadikit kami, sir, parang ibang ng pakiramdam, Lumakas yung ulan, bumuhos, tapos umulan pero uminit. Yung ulan na init ba? So, iba na talaga ito, indication. So, ngayon, nakarinig ako ng tao. Pag tingin ko, may tayong kuhan. Kasi ulan man, dumating. Ngayon, nakita ko may M16. Kaya sabi ko, positive kalaban, ito yung target. So, dahan-dahan kami lumapit hanggang sa naging 20 meters na lang. 20 meters. Yung pala, yung ibang kasama nila, nagre-recon. Tapos yung iba, kumuha ng supply doon sa baba. So kaya yung naiwan, konti lang. Konti lang yung naiwan. Yung naiwan nila doon, backpack lang. Parang niregalo na lang nila sarili nila sa inyo. Sir. So yun, sabi nung bagbag tayo, nung nabagbagan na namin, dito namin assault. Sabi ko, pag nakatsinsmag na, nasap na. Wag nang patagalin kasi yung patagalin, makatagbo pa yan. So, pag chinsmag, kami rasap na yan. Nung nakuha namin yung 2 firearms, isang body count namin. Sabi ko, marami pala sila dito. Kasi may mga mga bangs-bangs. Dalawang layer. Kaya lang yung iba, kumuha ng supply, yung iba, nag-recon. Ayos yan, naiwan yung backpack ngayon. So, yung iba man naman tumakbo. Pero yung firstborn namin, yun ang nahit talaga namin. Naiwan, hindi din na naiwan tayo. Yung una mong bagbagan. So, yun ang pinakauna kong hindi ko makakalimutan kasi time na yun ni Sir Centino nag-report ako. Shout out si Randy. Andito yung body. Andito si
So, yun ang pinakauna-una, sir, 2009, July 16. Yan ang first encounter Oh, sir, ni DCS awardee Master Sergeant Narding Pascual ng 26 IB.